Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Hindi dapat ito ang ianan. Ayaw Lahi ato ang ianan. lagi na ay warap. Dito po kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure. Kanya po. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. So we have the right to remain silent. Under sir? Sir, ganito. Ito na sinasabi ko sir na we can do this the hard way. We can do this easily. Waiting for, I'm waiting for my daughter and son. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Dali, we will go for That's precisely the point I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Please kasi na, huwag mo tayo huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Time lang eh. Huwag hawakan yung nanay mo. Hindi. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na! Halika dito na! Halika dito na! Ito, hindi na yun! Gawin na! Sir, ayun. Luwag na konti. Ano yung babae yan ha? Decide ako kung dadating ba ang mga anak ko at hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para lang makapasok. Kasi yung anak ko, Matapos ito dyan. Hindi matatapos ito sir pag hindi kayo sumunod. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you can afford an attorney will report it to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 8 and 29, sir. Let's go. Okay. Cause of peace.
Cosas! Cosas! Wala tayong magawa eh kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police eh, mag-implement sila ng illegal orders. This is the saddest day in Philippine history. Kayo na po ang humusga. Pilipino dapat ang humusga. Nakakalungkot. At his age, 80 years old, dinala pa pang bayan. Please, pray for his safety and health. Gamit niya, lubungan sa susunod ng nahimo. Katong naapektuhan nato, huwag ka yun, bao nang karoon ng bawas niya. Ang wala yan, naragin na natin. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Tapos it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Doon na Torre. And I think it has something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ko ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-prod sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country and so be it. Kung gano'n ang ko. Salamat. Si vous avez 1 minute pour prendre des photographies et enregistrer des vidéos. Madame la greffière peut annoncer l'affaire, s'il vous plaît. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my
first middle name is Roa. His surname is Duterte. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all.